Miyembro ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Miss Malu, meron sana akong problemang isasangguni sa inyo. Sige, mag-usap tayo. Miss Malu, problemado talaga ako sa mga nangyayari sa akin sa trabaho. Mag-usap tayo. Mag-usap tayo, Miss Malu, ang programang tatalakay at magbibigay payo sa iba't ibang problemang pinagdadaanan mo. Mag-usap tayo tuwing linggo 1:00 ng hapon dito sa DZRH. Para makausap si Miss Malu, text na sa 0919-873-1921. Ang oras natin ay 1:01 in the afternoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. At ako'y nagagalak at magkakasama na naman tayo for 1 hour. Live ho ako dito sa istasyon. Kaya makikita nyo din ho ako sa live streaming. Kasi last week, ang daming nag-text sa akin, bakit daw live ako pero hindi daw nila ako makita sa live streaming. Kasi po, phone patch ako. Kasi remote broadcast po. At ako merong kailangan lang i-attend. No? So ito po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Dito po sa ating top rating show on its time slot of the 4th consecutive year. Yan ho, ang mag-usap tayo, Miss Malu. Ito ho ang kauna-unahang professional na life coaching on-air program for the masses. Ayan, at dahil din ho dahil sa inyong faithful faithful listening and faithful watching kasi nasa RHTV din ho tayo live streaming at napapanatili ho natin ang ating top ang top rating natin. Now, pwede ho na yung iba ho mas gusto nila mag-YouTube, kaya dito ho tayo DZRH News Television .tv, makikita nyo na ho makikita nyo na ho ako ayan, on live streaming. Ayan, hindi lang ho tayo DZRH, no? Hindi lang ho radio, tele, radyo ho tayo. Kaya pati ho Facebook, pwede ho inyong gamitin yun. Pumasok kayo sa facebook.com/DZRH News Television and you can also see me and hear me live streaming. Ang paborito ho na ginagamit ng aking mga kamag-anak and friends abroad, kasi mas maganda raw ho, mas maganda kasi broadband nila is the internet, no? It's www.dzrhnews.com and you just click RHTV and tayo ay magkikita-kita, in terms of live streaming. Pero ang sa Pilipinas ho, yung mga nagre-relax, gusto nila nakahiga habang nanunood daw is cable. Nasa cable ho tayo. Iba-iba nga lang ho ang channel, depende ho sa inyong provider. Kung Signal ho, it's channel 18. Kung nasa Zambales naman ho kayo, Zambales Hills View Cable, ang inyong provider, channel 40 ho tayo. But the most common at ang pinakamadali, pinakapaborito nilang pamamaraan para ibigay sa akin ang kanilang mga tanong ay ang aking private hotline. Yan. So ito na ho yun, 0919-873-1921. Ulitin ho natin, 0919-873-1921. Ayan. Kung maaari lang ho sana, yung number na yan, lagay nyo na sa direktoryo nyo. Kasi minsan, pag it takes time for me, let's say after 3 days pa lang ako makasagot sa mga tanong nila, pagsagot ko, sasabihin sa akin who you? Sino ito? Pag natanggap ko yung ganong text back na who you, sino kayo, hindi ko na ho sinasagot. Ang katuwiran ko, kung kayo nagtanong sa akin dahil importante yon, sasagot ho ako. Hindi nga lang ho hindi lang ho na agad-agad. Kasi napakarami ho ng ating nagte-text sa akin at hindi ko naman pwede hong buksan yan habang tayo ho ay nagpo-programa dahil hindi ho natin pwede isabay-sabayan, no? Okay? Kaya sana ilagay nyo sa direktoryo nyo para pag sumagot ako, alam nyo na kung sino. Alright, now,
ang dami kuhong natanggap na feedback, no? Doon tungkol sa last week, miski na hindi ako nasa estasyon, miski na hindi na nakikita yung mukha ko, pero pinakinggan pa rin nila, tinapos pa rin nila yung programa at tuwang-tuwa daw sila dahil ang unang-unang marami akong tinake up, pero yung talagang nagustuhan nila doon at talagang ito yung sasabihin kong feedback ay yung tungkol sa malditang babae na inaakit daw ang mga asawa nila at mga boyfriend nila. Okay? Yon. So, yun ang aking, halos lahat, majority. Madami yan. Hindi ko anuhin lahat at wala tayong panahon eh. Pero ang pinaka-majority, ito ang puntos nila. Salamat naman daw at patas ang pagha-handle ko ng issue. Patas. Hindi ko sinabi na ang kasalanan lang ng babae or kasalanan ng asawa o yung walang kasalanan yung kanyang wife, no? Okay? So hindi daw. Tama naman talaga kasi alam mo, ito yung sinasabi ko eh. Kung sino man na nagte-text sa akin, malalaki, mababae, kung sasabihin ni babae, yung asawa ko, walang kwenta, ganyan. Ay, hindi ako pa sa maniniwala na yung asawa mo lang ang may problema. Kailangan malaman natin lahat ng perspective para mabigyan ko kayo ng maayos na sagot. Hindi ganun eh. Porque kayo nag-text sa akin, saan nyo ako kakampi? Ay, hindi naman ho ganun. No? Kaya natutuwa daw sila na patas ang aking pag-handle. Sinabi ko na oo, may kasalanan yung babae, okay? Pero hindi lahat ng babae, ay maldita kasi maldita sila kung sila mismo ang hahabol at talaga hindi tatantanan si husband. Oo, may kasalanan sila doon, 'di ba? At diniscuss ko na ang mga rason ng mga babae bakit ganito. No, hindi ko na ulitin. Pero okay, may kasalanan siya doon. Pero hindi absuelto si husband or si boyfriend. Kasi okay, may parte siyang napakalaki doon. Dahil nagpaakit siya or dinesisyonan niya magpaakit at pumunta doon sa babae, okay naman, siya mismo ang humabol at lumigaw doon sa babae hanggang sa mahulog yung loob ni babae. Now, sabihin mo, di wala kasalanan si wife, si Mrs. Ay, hindi. Kasi hindi ko naman nakikita, hindi ko naman alam lahat ng ganyan. Kasi tinanong nyo lang sa akin eh. Now, maaring may rason si husband dahil hindi niya ginagampanan ang kanyang papel bilang asawa. Pinababayaan niya yung asawa niya at pinababayaan yung sarili niya. Okay? Kamukha nga nung isang kasong hinawakan ko eh. Okay? Lahat na naginawa yung asawa niya para lang makipagtalik sa kanya yung asawa niya, sagot-sagot sa akin, mas gusto pa daw niyang matulog at maglakwatsa, kesa, makipag-make love sa asawa niya, iniwan siya. Diba? Pero pag siya tatanungin mo, sasabihin, yung asawa niya, umiwan sa kanya. Totoo yun. Pero meron siyang parte doon. Right? So, ganun daw. Now, may follow-up. Yan. So, ang follow-up question, para sa iyo, Miss Malun, ako, tinanong ako, ito yung mga ano yan eh. Okay, para sa iyo, Miss Malun, maski lahat daw sila, ay may parte sa problemang ito. Sino ang may pinakamalaking share sa problema? Love ko. Sino ang pinakamalaki? Kung ako daw tatanungin. Sige, sagot ko ha. This is part personal and part part psychological. Alright, okay. Kung akong tatanungin mo, I put the greatest responsibility, okay, on the husband. Let me explain. Wag mong magagalit yung mga husband ha, kasi alam ko naman may mga asawa talaga dapat iwanan eh. Pero para sa akin, pero kailangan yung malaman ang aking dahilan. Okay, ang dahilan. Maski daw lahat may papel. Okay. Ano daw para sa akin? I put the biggest responsibility on the husband. Two things. Why? Kasi kung siya ay committed at mahal niya ang asawa niya, mahal niya ang pamilya niya, at siya ay may paninindigan. Right? Okay?
ang inehemplo ko nga sa inyo, ang daddy ko, hindi ba? Okay. So, he will choose. Ang pipiliin niya ay yung pagsasama nilang mag-asawa. Okay, pipiliin niya yon. Okay, at mag-i-stay siya. He will choose to stay with his family regardless kung talagang hindi siya tantanan nung babae, at regardless kung hindi man maayos sa pagsasama nila, aayusin niya regardless. Okay? So yun ang aking ang sagot first. Pangalawa, tandaan nyo yung second case na siya ang lumigaw, siya ang humabol doon sa babae. Kung committed ba siya sa asawa niya, mas gugustuhin niya pang ayusin ang pagsasama nila. Okay? Kaya sasabihin, ayoko na. Now, hindi ko sinasabing wag niyang hiwalayan. Kung siya naman ang binubugbog, di ba? Oo, merong lalaki ang bumubugbog yung asawang babae, ha? Hindi lang nakakakuha na ako ng case niyan. Sabi ko, bakit ka nagpapabugbog ka lalaki mong tao, di ba? Okay, anyway, hindi rin pag-usapan natin. So, basically yun. So, remember, ang basihan ko, kung ayaw patulan ng husband, okay, ang pag-akit at paghabol sa kanya, okay, hindi siya papatol. See? Kung maraming paraan para umiwas kung talagang didesisyonan niya. At kung gusto naman niyang magpaakit, alright, maraming ding dahilan para pumatol. Correct, love ko? Kasi ang desisyon niyan yung lalaki. Kung ayaw mo, di ayaw mo. Kung gusto mo, ang dami mo pang dahilan eh. Gusto mo lang pala eh. Di ba? Kasi kung talagang marami na akong nakita na iniwasan ng todo-todo hanggang sa nawala ng gusto niyong babae. Di ba? Kasi ayun ka talaga eh. Pero yung yung talagang sa kanila anong tawag nun? Ang manok na ang lumalapit sa palay. Yun na. 'Di ba? Okay. Now, ang sabi ko, itong discussion na ito hindi lang para sa mag-asawa, para din sa mag-BF at GF. Okay? Alright. Kasi sinasabi nung isa, naku talaga, yung best friend ko inagaw. Nagaw daw ang kanyang BF. Galit na galit sa best friend. Tanungin naman natin, inagaw niya ba talaga? O baka naman niligawan ng boyfriend mo? At kung sakali man the word na ginamit, nilandi-landi daw kasi. Kaya daw, hindi daw na-control ni boyfriend. Boyfriend, at least boyfriend pa lang yun. Okay? Pwede nang, hindi ko sinasabing madali. But at least, it's a boyfriend, hindi yung asawa na may mga anak ka. Right? So it is not entirely the fault of the bad woman, no? Okay. So, I like this question. Question ito, no? Crush daw niya. Yung BF ng pinsang ko, pambihira ka naman, okay? Pero ramdam ko po, ito na naman yung problema natin sa ramdam na yan. May gusto rin sa akin yung BF ng pinsang ko. Anong gagawin ko? Sagot ko, ang kulit mo talaga. Ang kulit mo. Boyfriend pala ng pinsan mo eh. Okay? Sa akin, pwede, kalimutan mo na siya. Anyway, crush lang pala. Crush lang. At sigurado ka ba sa pakiramdam mo na may gusto rin sa'yo? Baka namang guni-guni mo lang yun at o kaya naman yan ang gusto mong pakiramdam. Alright? So, ang pinaka-klaro na kung may gusto man sa'yo yung BF na yan, ay may pinapakita sa yung interest. Meron kang nakikitang interest. Pwede mo pa rin sabihin siguro na meron palang gusto sa'yo. Pero, pag ganyan ang klaseng lalaki, okay, pinakikitang interest sa'yo, okay, boyfriend na siya ng pinsan mo. Nako, kung sakali man, gaganyanin ka rin. Hindi ba? So, ngayon, iwasan mo na lang siya para wala kang problema. Ha? Okay? O tapos, ito naman. Malaki daw ang problema niya kasi dalawa ang GF niya. Love ko, dalawa ang GF. 20 years old itong lalaking to. Dalawa ang GF. Isa daw 16 at isang 19. Why? Kasi magkaibigan. So pareho niyang niligawan pero hindi nagkakaalaman. Pareho siyang sinagot. No.
Okay, so anong kaya ang problema niya? Ang problema daw niya, sino ang pipiliin niya? Pambihira ka naman, ikaw walang gumawa ng problema sa sarili mo, bakit mo niligawan? Yung daw, kasi yung una daw, may karelasyon na siya dun sa una. May kaibigan siya dito, okay, abay pinatulan. Di ganon. Sabi ko, alam mo, gusto ko sanang wag na sagutin ito Kaya lang, yung mga sinasabi ko, unang-una pa lang, ganyan na yung utak mo. Di ba? So, which means, ito yung mga klaseng lalaki na mandaling maakit. Ganyan. Kasi, meron ka ng girlfriend lumigaw-ligaw ka pa doon sa kaibigan. Sinagot ka. Hanggang ngayon, di ba daw nagkakaalaman? Okay? Kaya ngayon, kailangan niyang pumili. Tapos ako tinanong niya, sino pipiliin niya? Sino kaya ang makikirelasyon doon? Naku, sinabi ko na lang, iho, 20 years old, iho, ganito na lang. Siguro naman, meron ka mga pamantayan, anong gusto mo sa isang girlfriend. No? Siguro naman, meron ka dapat na ganun listahan, ano bang gusto mo sa isang babae na magiging girlfriend. Okay? So, kailangan isipin mo muna yon. Pagkatapos, tingnan mo kung sino pinakamalapit sa kanila. Okay? Doon sa listahan mo, at yun ang piliin mo. Pero ito sasabihin ko sa'yo, paano mo i-breakin yung isa? Okay? O di sinaktan mo din, o di nakasakit ka rin ng puso at nakasira ka rin ng buhay. Kung yan ba naman, hindi mo ginawa yan, di wala kang problema, no? Ngayon, hindi ko naman ibig sabihin na porque mag-BF at GF kayo, kailangan magkatuluyan kayo. Wala ko sinasabing gano'n. Sabihin, isa-isa lang. Kung ngayon may relasyon kayo, kayo muna. Hindi kayo nagkasundo. For whatever reason, nagka-break kayo. O di sige, tsaka ka lumigaw sa iba. Okay? O kung ang girlfriend naman, nagka-break kayo, di maghintay-hintay ka lang. Maghihilom yan. Tapos paligaw ka. One at a time. Para ma-develop sa inyo, mga kabataan kayo, na maging committed one at a time. Hindi nyo sasabay-sabayin. Ayan. Kaya ka nagkakaproblema. Pag nag-asawa, ganun pa rin. May asawa na, hahabulin pa ang iba. Ayan. Kayo naman, yung may asawa, dahil crush nyo, okay, aakitin nyo. Ano ba namang klaseng mga, masyado bang dry ang buhay natin at kailangan natin gumawa ng problema para maging maging dramatic naman paminsan-minsan ng buhay. Hayaw nyo ng maayos na buhay? Okay, yun siya, no? Okay, sige. So, let's go now to our 3 issues. Ang ano lang dito, tingnan natin kung matatapos natin yung 3 issues na to, no? Okay. Yung isa tungkol sa pagkakaibigan, friends. Ayan, friends. 3 in 1. Kasi 3 yung tanong napagsasama-samahin ko O, yung unang tanong, naiinggit, sinamaray ko na lang pala, naiinggit sa kapatid dahil napakaraming kaibigan. Siya raw, konti lang. Bakit daw? Anong daw gagawin niya? Problema yun, ano? O sabi naman yung isa, English kasi, so babasahin natin ng English. Why is it I don't have friends? Bakit daw nawala siyang kaibigan? And I attract only people who want to borrow money. Ang na-attract daw niya yung mga tao na gusto lang umutang sa kanya, sell me scams, bebentahan siya ng scam, at call me constantly taking much of my time. Tatawagan daw siya at nasasayang daw yung kanyang oras and ask me to do errands for them. Inuutusan. Okay, ask me to do, inuutusan para inuutusan siya. Okay, ibig sabihin ng errands. Okay? Bakit daw like that? Pangatlo, ano mas tamang tao na dapat maging barkada? Ako na naman tinanong. Ano mas tamang tao na dapat maging barkada sa buhay? Mayaman pero not Christian? O taong mahirap na Christian? Ano daw ba ang mga advantages at disadvantages nito? Sige. It's 1:20 in the afternoon. Natatawa yung love ko. Natatawa, okay. It's 1:20 in the afternoon. Huwag ho kayong aalis dyan. Babalik ko si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, celebrating 40 years of cleaning excellence. Gustong gusto at highly recommended ni Rainiel Valeros ng Bacoor, Cavite ang ating giant blocks na ginamit niya for their pets at sa mismo niyang kwarto. Super bilis gamitin, very stylish pa.
For more details about that review, puntahan lamang ang highly recommended Facebook page. At kung may review ka rin tulad nito, huwag nang magpatumpik-tumpik pang i-share yan sa amin. I-PM or i-comment lang yan sa amin para ma-share natin sa ating HR community. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11:30 ng umaga, highly recommended dito lamang sa DZRH News Television. Bonding with the family pag may time. Try ng bagong recipe pag may time. Business pag may time. Dahil ang may pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor, dahil walang chalk na pwedeng magbara. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Update pag may time. All you need is Pride. ACS. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko ring gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo to. Unique, it's your toothpaste at your price. ACS. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. ACS. Programang hahawak sa mga issue para mas mapag-usapan ang malaliman. Damdaming Bayan. Alas 7:30 ng umaga with Joe Taruk at Milky Rigunan. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Ang usapang pag-uusapan, ang kwentuhang pagkukwentuhan, pati ang chismis pagchichismisan. Ito ang programang pwedeng pakinggan ng sinuman. Dito, walang preno ang bigayan ng opinyon, anuman ang pinag-uusapan. Walang sekretuhan, walang blind item, lahat papangalanan. Walang preno ang banatan ng balitaktakan. Ito ang sesyon na pwede mong atinan. RH Executive Session. Makirambol na sa mga karambulista. Congressman Teddy Boy Locsin, Congressman Boying Remulla, Attorney Dodo Dulay, at Ed Javier. RH Executive Session. Gaanda. Ang paglalaba, nakukuha yan sa gaanda. Pinagagaan at pinagaganda ng Pride. May dagdag alaga ng fabric conditioner, nililinis, pinababango, pinalalambot, inaalagaan ang kulay ng damit para gaanda ang pamilya. Ang ganda ko! Pride with fabric conditioner. In the afternoon. Okay, patuloy po tayo. Now, binasa ko na po yung 3-in-1 letters natin tungkol sa pagkakaibigan. Pero gusto ko lang humbatiin si Santi Medios Marith sa Rosario, La Union. Ang bate ay galing daw sa sister-in-law niya sa Pangasinan. Ayan, ha? Okay. Tapos ito naman, okay, bago ako pumunta dito para matapos na to, ha? 18 years old. Talagang kayo. Ang nakikita ko, nakikinig kayo sa programa ko, pero gusto niyo lang marinig ang gusto niyong marinig. Kapag naririnig nyo na ang iba na hindi ka nais sa inyo, meaning ayaw nyo yun, okay, tatanong pa rin kayo. Alright? O, ito. Sabi niya, meron daw siyang napupuso ang lalaki. Sabihin, meron siyang gustong lalaki, babae ito. Meron siyang gustong lalaki. O, anong problema niya? Hindi pa siya nililigawan. Okay. Ano daw bang gagawin niya? Alright?
So, makipagkaibigan ka sa kanya, pero eto ha, kung hindi ka pa nililigawan ng lalaki, okay, kung akong tatanungin mo, hindi ka dapat ang lumigaw. Kasi ang pagkakagawa ng Diyos sa isang lalaki ay pursue. Sabihin, sila ang hahabol. Sila ang hahabol at sila ang liligaw sa isang babae. Pag niligawan siya ng babae at nagpaligaw sila at napasagot, hindi ganun kalalim ang kanilang pag-ibig kasi hindi nila pinaghirapan. Kaya okay, ang pwede mo lang gawin ay pag nakikita mo siya, ngingitian mo para maging friendly ka, para hindi matakot sa'yo. O kaya naman, kung magkaibigan kayo, di magkaibigan kayo. Ganon. Pero wala ka na rin magagawa kung hindi ka pa nililigawan, kung hindi mag-antay. Okay? Ayan, sige. Kasi ilang beses ko na itong sinagot eh. Ilang beses ko na sinagot. 1:26 in the afternoon. Okay, sagutin na natin. May problema sa mga friends. First point. Maraming level ang relasyon ng mga tao na kahalubilo natin. Ibig sabihin, there are different types of relationships with people that we live with. No, maraming level 'yan. Iba-ibang klase ng level ng ang relasyon natin sa mga tao na nakakahalubilo natin. Okay. Now, yung unang-una, acquaintances. Okay? Sabi ng acquaintances ay kakilala. Meaning, kakilala ko ba yung kapitbahay ko? Oo. Pero hanggang doon lang kakilala ko lang. Nakikita ko ba siya? Oo. Pero hindi kami nag-uusap. Kakilala ko ba yung presidente nitong kumpanya nato? Oo, kakilala ko. Pero hindi naman kami nag-uusap. Ganon. Acquaintances ay kakilala. Alright? So, ito yung mga ito yung kadil mo, okay, pero hindi malalim. Now, I have lots and lots of acquaintances. In fact, sabi nga ng love ko, pag lumalakad ako sa Makati, "Hi, Miss Malu." Sabi ko, "Hi." "Hi, Miss Malu." Ang dami ko daw, hindi daw ako makakalakad, wala akong makikilalang, wala akong makakaharap na kakilala. You know why? Trainer ako eh. Baka isa sa mga participants ko yon. O kaya naman pumupuan sa kliyente. Maraming ganun eh. Hindi ba? So, kilala nila ako. Kilala ko rin sila. But they are not my friends. Okay? Yung pangalawa, you have what we call colleagues. Ang sabi ng colleagues, work or business associates. Ito yung mga kasamahan natin sa trabaho or kasamahan natin sa negosyo. Hindi sila kaibigan, they're colleagues. Nagkataon lang magkakasama kayo araw-araw yan kasi sa trabaho. Okay, sa English ang tawag namin diyan will be colleagues, but they are also called associates. Okay? So, hindi friends yun. Now, yung sa susunod na kategorya, yan na yung friends. Sinasabi natin, kaibigan. O ano ang pagkakaiba? Ang friends ay chosen. Sabihin, pinili natin sila. Yung acquaintances, kakilala. Hindi natin sila pinili kasi nagkakilala lang tayo doon sa isang lugar. Ang tinatawag na business associates or colleagues, magkasama lang tayo sa opisina or sa negosyo, 'di ba? Pero yung kaibigan, pwede naman maging kaibigan yung ating colleague at yung ating kwan after a while, pero pinili natin sila base sa 5 konsiderasyon na ito. Okay. So, ano yung 5 konsiderasyon? Sila ba ay pinagkakatiwalaan natin? So, may tiwala. So, ibig sabihin, kung pinagtitiwala mo, matagal mo na siyang kilala at kilalang kilala mo na siya. Okay? So, ibig sabihin, pwede mong i-share sa kanya yung mga confidential at mga sikreto mo sa buhay na wala kang katakot-takot na gagamitin laban sa'yo. Ang tawag doon, blackmail. Alright? Yon. So, yun ang unang konsiderasyon, bago mo siya piliing kaibigan. Yung pangalawang konsiderasyon ay, bibigyan mo ba siya ng panahon? Okay? You give them time and effort kasi ang isang friendship ay dapat inaalagaan parang garden. In short, you have to nurture a relationship para maging malalim. Malalim.
So, ano ba, yung bang willing ka ba to spend time with this person? Magkakausap kayo pag may problema siya, tatawag sa'yo. Okay, miski na umiyak siya sa telepono ng 1 oras, kaya mo ba yon? Kasi may problema naman siya. Kasi part of pag-aalaga. Okay? Yun ang pangalawang konsiderasyon. Ano ang pangatlong konsiderasyon? Okay. Yung bang taong yan ay nakakatulong sa sa pagganda ng pagkatao mo. Hindi ito yung uutangan mo, ha? Okay? Hindi ito yung kailangan ko siya. Oo, kasi mayaman yan uutangan ko yan. Hindi ganon. Ang ibig sabihin ng pangatlo, siya ba ay nakakatulong sa sa pag-improve ng karakter mo, ng pagganda ng ng pagkatao mo. In short, positive positibo ba ang influensya niya sa o siya ay ang bait-bait mo naging masama ka tuloy dahil sa taong 'yan, 'di ba? 'Yun ang ibig sabihin doon. Nang ibig sabihin, yung tao bang 'yan is a positive influence in your life. Okay. Pang-apat na konsiderasyon. Pwede mo ba siyang to depend on? Ano ba yung depend on lang? Pwede ka bang sumandal sa kanya kung ikaw ay may problema? Pwede siya ba ay willing to listen and help you sa abot ng kanyang makakaya, hindi lang financial. Okay, may maitutulong sa iyo. Magkokonsulta. Sabihin, okay, meron ka ba makukonsulta mo ba siya kung medyo ikaw may problema. Okay. Hindi kanya ilalaglag kapag nagkaipitan na. Pag nagkaipitan na, ay nako, hindi ko kilala yan. Yan nagkaipitan na kasi, 'di ba? 'Yun ang ibig sabihin nun. There are true people, hindi sila fair weather friends. Pag sinabi niya fair weather, depende yan sa weather lang yan. Pag ikaw may problema at ikaw yung napapakinabangan nila, friend. Pero wala ka ng pera, wala lang makukuha sa'yo, di ka na friend. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi ba? Sila ba ay yun na maaasahan mong, na may matatakbuhan ka para lang yung sakit ang loob mo, maibigay mo man sa kanya. Okay, pang-apat yan. Mapagsabihan. At pang-5, to importante, sila ba ay tatanggapin ka for who you are? Sabihin, kung ganito ka, tanggap ka ba nila o kailangan magbago ka pa ng inyong anyo or bago ka pa ng personality para lang magustuhan ka nila, para matanggap ka lang nila. Pag ganon, alright, hindi siya karapat-dapat na kaibigan. Okay? 5 konsiderasyon ang iisipin nyo doon sa tao bago nyo siyang piliin as kaibigan. Therefore, dahil sa mga kwalifikasyon na ito, okay, hindi lahat ng tao pwede mong matawag na kaibigan. Kasi special sila, kasi nakalusot sila dito sa 5 konsiderasyon na ito. Alright? So, kung para sabihin ko sa'yo, ako, si Miss Malu, ang tinatawag kong kaibigan, okay, alam mo kung gano'n sila kadami, less. Ano ma less? Basta less than the 10 fingers sa aking kamay. Okay? So, less than 10, okay, ang aking matuturing na kaibigan. Less than 10 sa buong buhay ko. Therefore, second point. So, yung unang nagkwento sa akin, so, no problem. Hindi problema yan kung if you have konti friends. Okay? Hindi problema kung kukonti ang friends mo. To begin with, how konti is konti? Ano ba para sa yung konti? 1? 2? Baka naman yung konti sa iyo 25. Kasi pala, yung kapatid mo, ang friends niya sa FB ay 3,000. Hindi po friends yun, no? Okay, hindi siya nakikita. Tsaka pag may nangyari ba sa kanya, iintindihin ba siya noon? Hindi ba? So, no problem, no? Okay. Kasi never compare yourself at the number of friends you have doon sa ibang tao. Okay, yung isa naman. So, it is also okay if you have no friends yet, no? Kasi wala pang pumapasa.
doon sa 5 konsiderasyon na sinasabi ko sa'yo, sabi mo nga, nakikipagkaibigan lang sa'yo, i-scam ka, uutangan ka, tapos, ano nga sabi sa'yo, yung inuutusan ka, yung mga ganyan, tapos, gusto lang magkwento, spending, wasting your time. So okay lang kung wala ka pang kaibigan kasi wala pang tao na pumapasa doon sa na pinapropose kong mga qualifications ng tao na magiging, mabuting kaibigan. So ito lang yung issue mo na hindi ko na pwedeng talakayin ngayon kasi hindi yun ang aking schedule. Bakit daw ba puro ganong tao ang na-attract niya? Ayan. Maraming rason yan, iha. Alright? Ngayon, ito lang pag-isipan mo. Think about this. Itong pag-isipan mong mabuti. Okay? We attract who we are. Sabihin, na ang naa-attract nating klase ng tao ay pareho natin. Birds of the same feather flock together. So kung ang na-attract natin ang mga klaseng tao na kapareho natin kasi nagkakaamuyan yan, in short. Okay, nakasabihan dyan. Now, try to figure out. Okay? Why? Ito yung sinabi kong ito. We attract who we are. Right? Sige. Now, yun namang nagsabi, ano daw mas mainam? Okay? To choose between rich or poor, Christian or non-Christian. Alam mo, sa akin, hindi basihan ko ever, okay, ang mamayaman o mahirap, Kristiyano o hindi Kristiyano. Wala naman ako sinabi dun sa akin limang konsiderasyon. Okay, ang experience pa ng mga kaibigan ko malalapit sa akin, kung sino pa yung Kristiyano, siya pa ang sobra parang pagano, worse than a pagan. Okay. Yung sinasabing Kristiyano sila, no? Kasi ito yun yung tunay na Kristiyano at yung sinasabing Kristiyano ako, hindi naman pala tunay. So, pag ako sinabi, oy, I'm a Christian like you, Miss Malo. Okay. Sa akin, hindi ako naniniwala kaagad, pero hindi ko naman siya iniitsipwera. Kasi sa akin, kailangan kong makilala kung talagang ikaw ay tunay na Kristiyano, hindi lang yung sabi mo, feeling mo, guni-guni mo. Okay? Because marami na akong nakita, sinasabi sila raw ay Kristiyano, pero ginagamit lang niya yon para makaloko ng mga Kristiyano sa church. Alright. Hindi po yan magic name for me. Alright. So therefore, third point na kailangan natin would be, ang pagka-friendship is a two-way street. Ano yung sabihin? Ang pagkakaibigan ay two-way. Hindi pwedeng, pipiliin kita maging kaibigan. Kailangan yung taong yon pumayag din at piliin ka rin kaibigan. Hindi pwedeng, gusto ko ng kaibigan sabi ng isa, ayoko kita kaibigan. Hindi mo pwedeng pilitin. Okay? Walang pilitan dito. So it's a mutual choice. Nagustuhan ko ugali mo, gusto kitang maging kaibigan, pipiliin kita. Sabi din ng isa, ganon. Okay? Walang pilitan. Okay. So, yun ang pangatlo. Ha? Nasagot ko na. Ngayon, yung third issue natin, second issue pala natin ay ito. Hindi natin kung matatapos natin. Okay. Marami akong pangarap, Miss Malu, pero mahirap lamang kami. Nag-aaral lang ako sa public school. Okay? Paano ako maging successful? Sabi ng kaibigan ko, friends ko, makontento na lang raw ako sa aming bayan. Doon na lang daw sa bayan. Paano po yun? Babaliwala ko na lang ambisyon ko? Masama raw ang di makontento, sabi sa Bible. Okay. Paano naman ang aking pangarap? Oo nga naman, love ko. Okay. Babalikan natin ito. It's 1:40 in the afternoon. Magbe-break huli ang mag-usap tayo, Miss Malu. Wag ko kayong alis dyan. Babalik ko si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, celebrating 40 years of cleaning excellence. Lumalapit
Parami na ng parami ang Smart sa hugasin. Kaya #1 na ang Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bacteria. Tanggaling, Smart Dishwashing. Tanggaling galing sa presyong magaling din. When you use Pride Barretta, put stain away formula. Goodbye ang tumitmancha, sila'y magpapaalam na. Ang puti ng labada, ang bango-bango pa, matipid kasi matagal matunaw to. Ang dami ng malalabhan mo. Goodbye tumitmancha, hello Pride Barretta. Bonding with the family pag may time. Try ng bagong recipe pag may time. Business pag may time. Dahil ang may pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor, dahil walang chalk na pwedeng magbara. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Update pag may time. All you need is Pride. ACS. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko rin gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo po Unique. It's your toothpaste at your price. ACS. Sobrang highly recommended ni Jonna May Lopez ng Caloocan ang na-share nating safety siren keychain. She even bought one for herself. Super effective na, feeling safe pa siya all the time. For more details about that review, puntahan lamang ang highly recommended Facebook page. At kung may review ka rin tulad nito, huwag nang magpatumpik-tumpik pang i-share yan sa amin. I-PM or i-comment lang yan sa amin para ma-share natin sa ating HR community. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11:30 ng umaga, highly recommended dito lamang sa DZRH News Television. Yung mga bully in particular, may paraan ba na para matanggal sa sistema nila yung pagiging bully doon? Kailangan lang nila ng behavior therapy at saka maging aware sila dun sa implications na nagagawa nila towards the other kids. Yung iba kasi maraming reason, lalo na pag younger kids, kumukuha lang sila ng attention. Yung underlying motive ba't sila nang bubuli is one is they wanted to seek attention, whether sa parents or sa teacher or dun sa friend na yon. And then low self-esteem. Akala natin pag ang bata mahilig mambully. Okay, nagbabalik po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Ito hong last leg na ho tayo at ito ho ang pinaka-importante na segment natin kasi dito ho na tsempuhan, that's the word they use, ng ating mga new listeners ang ating programa. Kasi normally, pag naiinip na daw sila, pihit na ng mga channel dyan, na-tsempuhan tayo, at they like what they, they like what they see. They like, see kasi nasi ako. Okay, they like what they see kasi, RHTV, at they like what they hear. At sabi nga, ay, okay to meron palang ganitong programa. Kaya, itong linggo, hinihintay-hintay na ho nila ang programa. So, if this is the first time that you have tuned in, ito po ay, this is our 4th year. Ang programa ho natin ay mag-usap tayo, Miss Malu, the very first professional life coaching on-air program for the masses na nagte-text ho at sa akin ang inyong mga concerns at kung marami ho kung ang frequency ho ay madalas at maraming mahahagip ng mga nag-text, ako I put it on air. Pero kung isa lang naman ho at very very sensitive, dinediretso ko na lang ho ang sagot ko, no? It's 1:45 in the afternoon. Mabilis lang ito because I need to sabi nga, Miss Malu, okay, I am 67 years old. 67. Okay, married for 45 years. Wow, 5 years na mag-golden na kayo ha.
when my husband had stroke a year ago, na-stroke yung husband niya, I had a chance to open his drawer and found several checks for a woman. Nako, ito na sabi ko, na itago. I traced and texted her, 13 years na daw sila. Naitago ng 13 years, oh. No child. Aba, hindi nag-anak. My husband returned to us after his stroke. Okay, return to you after his stroke. Bakit? Galing ba doon sa babae o galing ba siya sa what? Galing siya doon sa babae, pagkatapos biglang umuwi sa'yo dahil na-stroke na siya. Ang ibig sabihin nun, pinauwi na siya ng babae. Di ba? You tell me that. He sends the woman pera. He sends the woman pera lagi from savings. From the savings, no job. Okay? I am hurt. What to do? Eden, sabi niya. Okay? Mukhang hindi ka nais yan, Eden. Okay. So, ngayon, immediately, hawakan mo ang savings account nyo. Alright? Sabihin mo sa kanya. Diretsuhin mo na. Na-stroke siya, natural, hindi makapagtrabaho. Baka naman, hindi rin siya makalakad, ikaw rin ang nag-aalaga sa kanya. So, sabihin mo sa kanya, 13 years mo akong niloko, okay? Ngayon, wala kang trabaho, nandito ka sa akin, ako nag-aalaga sa'yo, okay? Ngayon din, wala kang trabaho, so savings natin, hindi ka na magpapadala ng cheque sa babaeng yan. Okay, wala ka namang anak, therefore, wala kang responsibilidad na sustentuhan niyang babaeng yan. Pag nagalit, sabihin mo, magalit ka na, pero yung savings natin, para sa atin to, conjugal to, ako din ang merong karapatan dyan. Yun ang sabihin mo, kaagad, ngayon din. Okay? So, yung mga ganyan, hindi na pinagtatagal yan. Okay? Kaya sabihin mo sa kanya, kaya magalit siya. Akala ko ba stroke? Pag stroke, baka naman hindi ka na, baka hindi na naglalakad yan or whatever, di ba? Hindi. Mula ngayon, wala ka nang padadalan sa babaeng yan. Ako maghahawak ng savings account natin. Hindi ka makakapagpadala. Tandaan mo yan, dahil wala kang trabaho para sa kabuhayan natin to. May karapatan ako dyan dahil akong asawa mo. Tsaka, tinatanong kita, saan ba galing yan? Bakit sabi nga, return to you? Return to you, baka sinuli ng babae pagkatapos bubuhayin mo. Excuse me. Okay. Anyway, ano ba yung ating yan. Okay. Una, dalawang parte ang sagot ko ha. Ang first part, bibigyan ko kayo ng dalawa. Babasahin ko dalawang tunay na buhay, inspiring stories na mga dalawang tao na katulad mo na sinasabi na taga-probinsya, public school, tapos mahirap, okay? Pero nakamtan ang kanilang pangarap. Yan ang first part. Yung second part, kailangan korektahin ko tong yung hindi tamang konsepto na paniniwala na yung na kailangan i-give up mo, maging kontento ka na wala ka ng pangarap at kasalanan daw yun sa Bible. Kailangan korektahin ko yun dahil mali yun. Mali. Okay? Yung una, let me read to you. First success story. Natuwa ako doon sa babaeng ito. Pangalan niya Gwendoline Pasqua. Nakapag-asawa siya ng Frenchman, kaya ang kanyang apelyido ngayon Gwendoline Pasqua Demoulin. Yan. Kasi French. Ang spelling niya sa English is Demoulin. Pero hindi po ganun ang pronunciation nun. Ang pronunciation sa French is Demoulin. Yan. Okay. Siya ay nag-aral sa Bolinao Central School at Tabuk National High School sa Kalinga Apayao. So Kalinga native siya. Kamandi mo ha. Okay. Ang pangarap niya as a young girl ay maging astronaut. Kaya lahat ng pictures ng mga spaceships, lahat na yan, kinukolekta daw niya at inaano niya. Basta meron siyang koleksyon. Sabi daw ng nanay niya, gusto mo makapag-asawa ng astronaut? Hindi, nanay. Ako ang gusto ko maging astronaut at magtrabaho sa space station. O, say mo. Kaya nag-participate siya sa mga science fairs doon sa mga school at saka sa rehiyon niya. O, fast forward, naging scholar sa college, sa UP Diliman. Scholar, nakapasa ang kanyang course, Applied Physics. Naku,
Muntik na ako magkabagsak-baksak sa physics, ano? Okay, pag hindi lang natapos, pagkatapos nag-masters pa sa UP din. Master in Material Science Exploiting Large-Scale Facilities. Napaka hindi ko ito maintindihan, para yun ang kanyang master's degree. Okay. Tapos, after that, hindi pa nakontento, nagpunta pa sa abroad, sa France, at saka sa Germany, nakakuha pa siya ng 2 degrees. Master's degree. Tapos, doctorate degree, kaya tawag sa kanya, doktora. Yan, doctorate degree in experimental physics. Saan niya kinuha yun? University of Zurich in Switzerland. Ha? Galing yan sa Kalinga, ha? Okay. Right. Now, anong trabaho niya ngayon? He's working as a physicist at Biotechnology Space Support Center in Lucerne University in Switzerland. Ito ang ginagawa niya. Sa ground level, sa lupa, okay, siya ang nagte-test, nagpre-prepare ng mga eksperimento, okay, at mga test na gagawin ng mga astronauts doon sa International Space Station. Para na rin siya nagtatrabaho sa space station kasi ang mga kasamahan niya puro astronauts, okay, on ground level. Natupad ang pangarap ni Gwendolyn. Tandaan mo, nakita ko yung picture. Cute, maliit siya. Parang Pilipina, yung petite, no? Ang pangalawa natin, eto, kailan lang. Last graduation ng Norman King, ang pangalan niya. Kauna-unahang Ita. Ito yung ating mga katutubo. The very first Aita to ever graduate from UP Manila. Hindi lang po graduate, cum laude si Norman King. In fact, yung pag-akyat niya sa stage para kuhanin ang kanyang diploma, siya ay nakabahag, naka G-string para talaga mapakita na siya ay katutubo, no? Timo, nakakatuwa. Yung kanyang nanay si Warita King worked as a janitress para lang suportahan yung anak niya. Napagtapos niya. Okay. Siya ay scholar. Ang degree na natapos niya ay Bachelor of Arts, major in Behavioral Sciences. Okay? Siya ay nakatira. Ang tribo nila, nakatira sa Mabalacat, Pampanga, lab ko. Okay. Anong sabi niya? Huwag munang mag-asawa ang mga ang kanyang tinuturo, huwag munang mag-asawa, mag-aral muna. Yung isa naman, pangarap. Okay? So, bakit ko inumpisahan ang aking sagot sa anong ito, sa kwentong ito? Para lang sabihin sa inyo, mga iho at mga iha, okay? Life is what you make it. Sabihin, kayo ang gumagawa ng inyong future. Future is hinaharap. Ayan. Kayong gumagawa ng inyong buhay. Walang excuse. Pwede yung gawing ma-happy. Okay, anong tadhana? Mas malalim tadhana, yun na nga. Okay. Yan. You can make your life sad or happy, failure or success. Kayo ang gumagawa niyan. Pero isipin niyo, ha? Walang excuse, ha? Kaya ngayon, alam niyo na kung bakit hindi ako tumatanggap na excuse na wala kasi akong alam eh. Okay. Ang dami ko nang inano nito. Alright. So, pero isipin niyo, alright, para pumunta tayo sa second point. Si Gwendolyn may pangarap. Alright. Klarong-klaro ang kanyang pangarap. Si Norman sabi niya, huwag isipin ang pag-aasawa, pag-aaral muna para gumanda ang buhay. 'Di ba? So ang second point natin ay yung puntos mo. Hindi ko lang alam kung babae o lalaki sabi nito eh. Okay, na importante, hindi mo dapat baliwalain ang inyong pangarap. You don't give up. Hindi yung sinasabing makontento ka na sa inyong bayan, hindi ba? So hindi. Okay? Kasi ang beginning ng happiness ay success ay meron kang klarong-klarong pangarap. So, ang importante sa atin maintindihan, ano ba ibig sabihin ng pagkakontento? At hindi okay, walang sinasabi ang Bible na masama ang hindi kontento. Konteksto tayo, ha? So, i-explain ko. Okay. Una, ang contentment, pagkakontento ay hindi
pareho. So it's not the same. Hindi pareho as lack of ambition or lack of drive. Ang ibig sabihin, may mga sasabi, alam ko na to kasi tatawa na naman ang asawa ko eh. Yung isa kasi naman sabi doon sa asawa niya napaka-ambisyosa mo eh. Hindi ka maging kontento eh. Kasi ang kontento pala niya would be, na kumakain sa lapag at humihiga sa lapag. Yun, kontento. Hindi pagka-kontento yun, Yun, pagka-batugan. Yan. So, ang contentment is not an excuse para sa katamaran o sa pagkabatugan at pagka-irresponsable. Hindi po cap out yun. Kung tawagin namin cap out, sabihin, ang ibig sabihin will be, ano mo lang yun, cap out. Dahilan mo lang yun kasi ayaw mo magbanat ng buto. In fact, this is what the Bible says. Those who do not work, do not eat. Sabihin, pag ayaw mo magbanat ng buto, hindi ka kakain. Kaya huwag kayong maawa sa mga tamad at papakainin nyo. Alright? That is in the Bible. Proverbs, the book of Proverbs. Sige, tingnan nyo. So, hindi yan ang kontento hindi ang contentment. Okay. Letter B, ang biblical contentment, ang konteksto ng contentment sa Bible ay ito. Contentment is being thankful, mapagpasalamat, and enjoying, ini-enjoy what you have right now. Kung anong ibinigay sa'yo right now, ini-enjoy mo right na nagpapasalamat ka. So, ibig sabihin, hindi ka nagko-complain. Sasabihin mo, God, ba't naman ganun? Bakit siya ganun? No complaint. Tapos, walang envy and jealousy. Talagang nangit-ngit ka dahil yung kapitbahay mo, pas mataas ang sa buhay. Okay? While is habang, okay, nagko-continue kang mangarap at nagpupursige ka sa pangarap. That's what it means. Okay? Contentment means being great. Magpasalamat ka sa ngayon, kung anong meron ka ngayon, kay konti, kay marami, na hindi sumasakit yung loob mo, okay, na bakit ganun lang ibinigay sa'yo. Pero, ikaw nagpupursige, nangangarap, nagdarasal at nag-expect na gaganda ang buhay mo. So, you enjoy the moment and enjoy the current blessings kasi lahat ng blessings galing sa Diyos habang ikaw ay nagpupursige at nangangarap. So, ang ano dito will be, ano ba ang condition of the heart? Sabi na yung condition of the heart, paano ba yung puso mo? Kung ang puso mo ay ikaw you covet. What is covet? Pagnanasa ng hindi. Inggit, pagnanasa, kuhanin ang hindi sayo. At gagamit ka na anumang paraan masama, okay, na nakakasama para makuha mo lang ang hindi binibigay pa sa'yo, inuunahan mo ang Diyos na ibigay sa'yo. Kamukha, gusto mo ng boyfriend, di ka makakuha ng boyfriend, inaga mo yung boyfriend na may boyfriend. Gusto mo mag-asawa, kinuha mo yung asawa ng may asawa. Di ba? Ayun ang ibig sabihin nun. Yun ang kasalanan, iha. So, since all blessings come from God, so let's ask God. Ang tawag sa Bible, supplication. Idasal natin yon, okay? At antayin natin at tayo magpursige. Huwag tayong magalit sa Kanya. Okay? Sa Diyos na hindi binibigay sa atin. Okay? So, alam natin, bakit? Kasi, since all blessings come from God, siya ang nagdedesisyon kung kailan niya ibibigay sa'yo at anong pamamaraan. At kung sabihin, kailangan magbago ka muna. Ganyan, no? Ang tawag sa Bible nun, sovereignty. Okay, sovereignty. Sovereignty yung sabihin, call niya. Call ni God yun. Hindi call natin. Sabi, ang tagal-tagal naman, Lord eh. You know? Bakit? Dito ba si Norman King, sa palagay mo, sa palagay mo na napakadali ng buhay niya? Sabi nga niya sa interview niya is, antindi daw ng kanyang adjustment na ginawa. Ang tindi. In fact, hindi daw siya magaling sa math. And he failed math 3 times. Diba? Hindi siya nag-give up. Okay, talagang pinag-aralan niya. Cum laude pa. Diba?
Kasi ang isip natin will be pag napakahirap kuhanin, parang masamang loob natin kasi iniisip natin, God, kung bibigyan mo naman sa akin, bilis-bilisan mo. 'Di ba? Gusto ko ngayon. Aba, we do not demand, okay? We wait for God's timing. But in the meantime, whatever we have, contentment means maging mapagpasalamat. Pero continue tayong mag-ask at continue tayong mangarap at continue na mag-strive. Hindi lang kayo uupo sa isang tabi at aantayin natin bumukas ang langit at ibagsak kayong pangarap nyo. No? Okay? So, hindi natin makakaya na anuhin kasi it's 2:01 in the afternoon na. Hindi natin makakaya. Pero gusto kong basahin para next week. Ito yun eh. Sabi ni Lynn, napansin ko po na malaki na ang improvement ng Tagalog ninyo kumpara noong kasama pa ninyo si Pangga Ruth. Tagal na nito Okay. Ano ho ang ginawa ninyo para maging bihasa? Bihasa sa Tagalog means fluent. Paano ho ako matutong mag-Ingles ng bihasa katulad ninyo? Magandang tanong to kasi marami akong tips. Hindi na pwede kasi 2:02 na. So, next week na yan Okay. So, tandaan ninyo, marami man tayong problema, okay, sa mundong ito, but life is beautiful. So, nagpapasalamat po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Okay, una muna kay Renny. Thank you, Renny, for for taking care of me, during my time. Tsaka si Ariel for uploading. Pwede na hong mapanood itong mga past episodes natin sa YouTube. Mag-usap tayo, Miss Malu. Yan ho ay a courtesy of Ariel Tabangay. Thank you, Ariel. At sa susunod na linggo ho, live ho tayo. At marami ho din tayong tatalakayin Sunday 1 to 2 p.m. Kaya ho, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, celebrating 40 years of cleaning excellence. Mag-usap tayo